kumuha na po ako ng kumpirmasyon. Lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr., aka Bangag, tungkol kay Zaldico ay fake news. Oh, grabe, oh. Kumpirmado po, hindi siya naaresto. Kumpirmado po, hindi nakadetena si Zaldi. Kumpirmado po, Grabe, oh. ligtas Sinungaling si talaga. Zaldico. Presidente pa naman. So mga Pilipino, mga kababayan, hayan po, for the record, ang ating Presidente ang siyang nagkalat ng fake news. Diba? Confirmed, confirmed, confirmed. Naku, Ang sinasabi ko lang sa inyo, ito pa, fake oh. news talaga Ito sila pa. kasi nag-aalala ako dahil ni-report ng Presidenteng Bangag, sinabi ko talaga. Tapos sabi ko Tumawag ni-report, siya, check mo tumawag sa to eh. online na ni-report ng Presidente ng Pilipinas Yes, totoo na naman Bangag na mastermind dito sa lahat ng corruption sa Pilipinas. Siyempre, tinake advantage yun kasi naka-recording yan eh. Sabi ko, si itong taong itong kaibigan ko, dating congressman, na sabi ko na in-expose niya na ang punot dulo ng pagnanakaw sa Pilipinas ay ang presidente at may Yes, death threat totoo siya at naman pwede siyang eh. patayin. Sabi ko, kapag yan ay, Nakuha nila. pinauwi sa Pilipinas. Yes. I just, giving them an information na ganyan. Ito Totoo daw, naman. syempre, inaano ko, Ganyan sila kakulit, in-inform ko oh. sila na, eto, nagpakalat na ng Kita mga mo yan? kasinungalingan, ganito, ganyan. Wala talaga kahit yung wife niya. Syempre, yun na, assertive. Hindi ka pwedeng mag-settle lang sa isang hindi pwedeng makakausap isa lang ang makakausap. Nag-dial na naman ako, diba? dial. And sabi ko, please check. Yes. Sabi ko, kasi sabi ko sa kanya, ngayong araw na to ibinalita. Sabi ko, andyan ba sa system? Sabi niya, wala ngayon. Sabi niya, he's not in the system. Yesterday, today, or at any time. Sabi niya, wala dito sa computer na to. Yesterday, today, or at any time. So kaya sinasabi ko sa inyo na wala sa system si Zaldico. Oh, see? Okay? Oh, ayan. Oh, 'di ba? Ano ngayon, hindi makakaligtas ang kasinungalingan nitong presidenteng Bangag na to. Ito talagang kumpirmado ni Maharlika at ni Attorney Harry Roque na wala doon si Zaldico, hindi na aresto, hindi na detained. At walang kahit na anong record na nandun siya sa police station ng Frog. Ang sinasabi nga, may pinapalabas ngayon na ang sabi ng NBI ay parang sa immigration lang daw naharang. Ayun na nga yung sinabi nito ni Maharlika noon pa, na baka naharang lang, tapos may nagchismis sa presidente, tapos bangag siya nung time na yun kasi madaling araw daw. Yun, pinost. Kaya yan, kita mo. Tapos makikita mo rin na yung mga mainstream media hindi rin nagbe-verify. Kasi nga, kung ano lang yung sinabi ni Marcos Jr. na wala rin namang kalinawan, yun lang din ang sinabi nila, di ba? Di kung yun ang paniniwalaan, di lahat ay naligaw na, di ba? Kaya ngayon, tapos sasabihin nyo, ano kayo, parang may mga anti-fake news pa kayo, samantalang kayo yung pinaka-naunguna sa fake news, kalain mo yan. Sabagay, lahat ng sinasabi naman to ni Marcos Jr., wala naman talagang totoo kita nyo, sino ang sinungaling ngayon, di ba? Ang dami-dami yung budget, tapos ganyan lang, yung pag pa lang, yung information pa lang na inilabas dun sa page niya, walang kasustansya wala talaga, basta may masabi lang, para lang siya lang yung unang makapaglabas, parang ganun. Basta sinabi ko, kaibigan ko, kailangan ko sabihin, alam ko naman sabi ko, hello, kaaway ako dito, di ba? Oo nga, naman siyempre sabihin mo, kaibigan. Sabi ko, at mag-asawa, sinabi ko yung pangalan ni Mylene, sabi ko, kaibigan nila ako, concerned ako, gusto ko lang malaman kung nandiyan kasi magpapadala ako ng lawyer. Wow. Ang naman, di ba magpapadala ng lawyer, di ba? Sinabi ko lang yun. Just to get, information. Pero meron talaga tayong kaibigan na lawyer. Yes. Andito na si Spokes Harry. Diba? Pwede ka lang ipadala si Spokes Harry para, dalawa na silang nakadetain, no? Dalawa na sila ma-detain. Para matuwa yung mga bangag. Yes, diba? Pero, chika kulit talaga nito ni Maharlika. Talagang ngayon, sabi ko kasi, nag-aalala ako dahil ni-report ng Presidenteng Bangag. Yes. Sinabi ko talaga. Tapos sabi ko ni-report, check mo sa online na ni-report ng Presidente ng Pilipinas na Bangag na mastermind dito sa lahat ng corruption sa Pilipinas. Siyempre, tinake advantage yun kasi naka-recording yan. Sabi ko, si itong taong itong kaibigan ko, dating congressman, na sabi ko na in-expose niya na ang punot dulo ng pagnanakaw sa Pilipinas ay ang presidente at may death threat siya at pwede siyang patayin. True. Sabi ko, kapag yan ay, pinauwi sa Pilipinas. Or just, giving them an information na ganyan. Tapos ngayon, mabait. Sobrang bait yung nakausap ko palaga. Eto daw. Siya, inaano ko,
ini-inform ko sila na, eto, nagpakalat na ng mga kasinungalingan, Yes, dito, true. ganyan. Totoo naman, Wala hindi talaga talaga kahit yung nagpakalat wife na, niya. kumalat na. Siyempre, Pagulo na nga eh. ano ko, yun na, assertive. Hindi ka pwedeng mag-settle lang sa isang makakausap mo. True. No, nagdayal na naman ako, dayal na naman ako, di ba? Di ba sinabi ko sa inyo, may nung na-aksidente kami, may contact silang police na nag-interrogate sa amin, nagtanong, dadadadada. So, tinawagan ko, yun yung nga yung Prague. Kaya na-confirm ko, wala talaga. Wala talaga si Saldi sa diba, Prague. Nay? Okay? Tinawagan ko pa, Presidenteng ulit-ulit, nakukulitan na talaga sa akin. Sabi ko, sinabi ko na naman, ulit, excuse me, sir. Sabi ko na, hello, sir. Sabi ko na, I'm Maharlika, ganyan. Kaibigan ko, ganyan, the same, ganyan. Ibinalita ito ng balag na presidente, ganun. I-verify yun lang, hindi nyo pa nagawa bago nyo i-post. Pangalan niya. Diba? Paulit-ulit ako para kung may kulalya. Sabi ko, please check. Sabi ko sa kanya, ngayong araw na to ibinalita. Sabi ko, andyan ba sa system? Sabi niya, wala ngayon. Sabi niya, he's not in the system. Mga nakukuha na rin. Yesterday, today, na-arrest nila. or at any time. Sabi niya, wala dito sa computer na to. Yesterday, today, or at any time. Yun ang sinabi niya sa akin, no, because it's already, sabi ko na ganun, sinabi ko na lang, na-report, diba, which is true naman talaga. Because the President of the Philippines, yun nga, sabi ko na sinabi nitong ng kaibigan ko na si Saldi ko, sabi ko na gano'n, na nahuli nyo daw dyan, na nandiyan na. Yes, yun ang sabi eh. Nahuli Nakukulitan na. siya actually sa akin. Sabi ko kasi yung kaibigan ko, whistleblower yan. Kasi ngayon, sabi ko na gano'n, sinasabi ng gobyerno na makipag-ugnayan daw sila sa inyo. Yes, Na iuwi nila by hook or by crook. Sabi ko, yes. delikado ang buhay niyan. Sabi ko, papatayin yan siya. Kasi siya nga ang whistleblower. Ikinalat ko sa lahat ng presidente ko talaga. Pero at least may idea sila kasi si Saldi ko, right? Tapos sabi ganun sa akin, Ma'am, he's not in the system. Yesterday, today, or at any time. Yes. Sabi ko sa kanya, pasensya ka na kung makulit ako, but gusto ko lang i-make sure. So kaya sinasabi ko sa inyo na wala sa system si Saldi ko. Diba? Okay? Ang sinasabi ko lang sa inyo, fake news talaga sila baka. Allocate na ba? Alam na ba kung saan ang location? Ang sagot niya lang naman, dapat, alam na ba kung saan ang location? Yes, Emil, nasa location 1, 2, 3, 4, 5 yung balita yan sa News 5. Pero ang sagot ng reporter, nandito po tayo ngayon sa likuran ng embassy. Hindi naman yun yung sagot. Kalain mo yun, mali. Ibig sabihin, hindi nila alam kung nasaan si Saldi ko. Right? At wala talaga siya sa listahan. Itataya ko ang bilat ni Lisa Tanas kahit biyakin niyo pa. Ayan, kumpirmado ni Atty. Harry Roque na talagang hindi na-aresto, hindi na-detain si Saldi ko doon. Na talagang fake news ang sinasabi nito ni Marcos Jr. na sinasabi niyang bangag nga na presidente. Tapos ito nga kay Maharlika, tumawag siya doon sa mga police station doon para assure. Kita mo, kung nagagawa ng mga taong to, bakit yung mga media na may mga budget naman at saka yung presidente niyan ay hindi man lang kaya mag-verify na tama? Kita mo naman dun sa post niya na parang, sabi ko nga, parang sa kagustuhan siyang unang makapaglabas, ganun-ganun na lang yung post, hindi man lang nag-verify kung totoo ba, kung saan ba na-aresto, ano bang, di ba parang walang kasustansya yung post niya na yun din ang ginawa ng mainstream media, o di ba? Kung tikita mo, kung yung mainstream media lang ang aasahan nyo, di naligaw na lahat. Ang nasa isip na ng lahat, na-aresto nga, kasi yun yung binalita Buti na lang at meron talagang ganito. Talagang makikita mo kung sino yung mga taong hindi dapat pagkatiwala at mga sinungaling, o diba? Kalain mo yan, presidente ka, ikaw talaga yung nangunguna sa fake news. Dapat kasi, binerify mo, ano ba naman sa dami ng budget nyo, tapos hindi mo man lang ma-verify kung, sabi nga, baka naharang lang sa immigration kasi baka may question lang dun sa papel. Maaring ganon, pero hindi yung nahuli ka kasi gawa dun sa pinapalabas nila na pinamomonitor nila, ganyan-ganyan, para makuha nila yung yung credit na talagang ginagawa nila. Tingnan mo, tapos yung palabas pa ang sinabi ka agad ni Auntie Claire na hindi po nagpapabaya ang presidente diyan sa issue na ng flood control. Kita niyo po, ganyan-ganyan, na-arresto po si Saldi ko. Di ba parang, talaga bang ganyan na lang kayo ka walang kwenta? Hindi nyo verify, tapos hindi nyo na nililinaw. Basta ang gusto nyo lang, magpabango sa mga tao na hindi naman nauobra, di ba? Kumpirmado, sabi nga ni Atty. Harry Roque, yung presidente nyo ang talagang pinaka-naunguna sa fake news. Kaya huwag kayong mag-inarte na sasabihin nyo yung mga pa kayo, tatanggalin nyo pa yung mga page na
susulat pa kayo sa meta, di ba? Tapos ganyan kayo. Ay, tabagay, sadya namang napakatitigas, napakakapal ng mga pagmumukha nyo sa mga pagkakamaling ginagawa nyo na wala man lang kayong response, hindi nyo man lang maipaliwanag yung mga sarili. O ngayon, ilang araw na, nagpaliwanag man lang ba si Marcos Jr. kung bakit niya pinost yun? Baka bangag lang talaga siya nung nakita niyo yung chismis na yun na, ay naku. Mabuti naman at sabi nga ito ni Atty. Harry Roque ay safe si Saldico at hindi nila mapapauwi sa Pilipinas. Kasi nga, hindi naman natin wala pananagutan si Saldico, no? Pero, siya kasi yung pinakamatinding talaga witness sa lahat. Kaya hindi dapat siya mahawakan yung mga bangag na yan. Kasi nilaglag na niya eh. Nasa kanya talaga lahat ng ebidensya. Kaya nga sabi ni Atty. Harry Roque, talagang may mga banta sa buhay ng mga taong sumasalungat sa Kaya kung ano man yung mga alam nyo na, mga ebidensya, dapat may habilin na talaga kayo for security. Hindi nyo na dapat, hindi kayo dapat magpa-kalma-kalma lang. Siguraduhin nyo na kung ano man ang mangyayari sa inyo, may iwan kayo na laban dun sa mga taong walang niya, di ba? Ganon. So, ayan, di ba? Hanggang ngayon, ang sabi lang parang clinically nga daw na naharang lang, bakit nga kayo nag-report ng ganon? Yung presidente yung bangag, ba't nag-report ng ganon? Grabe, no? Wala naman na talagang aasahan yan kay Marcos Jr. Lahat ng mga sinasabi, ang ginagawa nila ngayon para magpabangon na lang sa mga tao na wala na, late na, alam na, parang kahit anong gawin nyo, basang-basa na kayo ng mga tao, alam na booking na yung mga style nyo. Kaya, at mag-tumbling ka pa dyan, hindi ka na paniniwalaan.